syempre. Third topic tayo dito kay Attorney Enzo Rectom. Short lang to, 8 minutes lang, no? Si Toby Chanco ang pag-usapan natin dito kay Juan. Tingnan natin. Kopi ko brown. Saktong timpla. Sarap ang paak. Try this. Nagkukunwaring pro Marcos pa si Toby, pero ang totoo, pro Duterte na ito. Diba? Sige, pasok, Attorney. Yan, lakihan natin. Alright. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan. O mga kabunyog, itong si Toby Chanco, kunwari naman itong si Toby Chanco, pro BBM. ha? Ipokrito naman itong si Toby Chanco. Akala mo naman pro BBM siya. Pero ang totoo, ano na ito? Sara Duterte na ito si Toby Chanco. Duterte na ito. Kunwari lang yan na pro Marcos, pro BBM. Parang ang packaging ni Toby Chanco, ang kalaban niya lang naman ay si Saldico at si Romualdez. Pero kung siya, pro Marcos siya, hindi naman siya daw DDS. Agoy. Tulad ngayon, sabi ni Toby Chanco, ang comment niya kay PBBM, he is very simple. TV, wala naman siyang luho. Toby Chanco denies Marcos link to flood control corruption. Hindi, tulad po ng komento ng isang nanonood sa atin ngayon, sinabi ninyo na walang sinabi si Saldico na binigyan si Marcos. Pero according to sa video niya, meron. Hindi, sinasabi ko lang, hindi ko sinasabing walang, sinasabi ko, pag naging testigo si Saldi at sinabi niya na binigyan niya si Marcos, doon pa lang magiging impeachable offense. Pero sabi ko, based on my knowledge, hindi naman direkta ang relationship ni Saldico kay BBM. No? And some people might not like this. Sasabihin ko rin yung totoo. Si BBM, walang luho yun eh. So hindi ako makapaniwala na walang luho, wala ring bisyo. Wala akong alam. Di ba? Hindi, pero ito kasi parang... Hindi, pero yung pagkaalam ko dun sa pagkakilala ko sa kanya for over ilang years? 30 years. I mean, some people might disagree, mababash ako, pero maayos na tao yun eh. Mabait talaga eh. Pero kasi, pagkakilala ko eh. it's like, nangyayari, whether we like it or not, nakikita natin, there is a big corruption. Yes, correct. Kaya nga, So, it's either, sangkot siya, o inutil siya. I mean, yun ang problema. That's why he has to prove, babalik ulit ako sa kanya, na he is in the position to prove na hindi siya sangkot. Walang benefit. Ang problema sa sitwasyon niya is walang benefit of the doubt for him. Kasi pinsan niya si Martin. So ang sitwasyon niya is siya ang dapat magpatunay sa tao na hindi ako kasama dyan. Yun ang kailangan niya gawin. Pero do you think after kailan na yung sinabi niyang mahiya naman kayo? Until now? July 25? Kaya nga, until now, wala pang mapanagot na quote-unquote supposedly big fish na mapakulong. Until now, diba? wala pang big fish. Kaya nga, di ba? So, ibig bang sabihin po nun, wala talaga siyang ginagawa. Hindi, kaya nga frustrated ako. No? Pero nung isang araw, nakita ko yata si Boying, may sinabi yata siya na magiging mainit itong... No. Ano sabi niya? Kaya lang kasi, iba kasi pag nagsalita yun, marami sinasabi na hindi nangyayari. Ano sabi niya? Mas maiinit Mas mainit pa ang daw. tag-init. So, hintayin lang. Pero kung ito hintayin yung lang, ano Ayo. Hindi, kasi whether we like it or not, no, alam ko, kung lumabas later on na kasama siya dyan, masakit din para sa akin eh. Kasi mabait naman yung taong yun eh. Mabait naman yun siya sa akin. So if it comes out later on, nakasama siya doon, I will not be happy about it. I'll be sad about it also. But, Kita nyo? Parang si Toby Chanco, ang packaging niya, parang siya, kalaban niya si Saldico at si Martin. Hindi naman siya DDS. Hindi niya, pa rin siya, pro Marcos pa rin daw siya. Pero hindi na yan. Ngayon lang yan nagpo-pro Marcos. Pero sa susunod na taon yan, baka kaagad mag-declare na yan ng Sara Duterte. Siyempre, ang ambisyon ni Toby Chanco,
maging speaker. O kasi hindi siya naging speaker dito sa panahon ni PBBM eh. Kahit na natanggal na sa pagka speaker si Martin Romualdez, hindi pa rin siyang ipinalit. Hindi pa rin siyang ipinalit. Ang ipinalit si Buji D. Kaya hanggang ngayon nag-aambisyon pa yan na maging siyang speaker. Pero hindi siya magiging speaker sa panahon ni PBBM. Pero pag si Sara, pwede siyang maging speaker basta't maging siya, lantaran na talaga siyang mag-Sara Duterte. Na hindi naman, sa tingin ko, hindi malayong mangyari sa susunod na taon. Abangan. Maghuhubad na yan ng sarili niya. Ngayon, nagkukunwari lang yan si Tubi Chanko na Marcos siya. Kasi sabi niya, si Marcos, wala namang luho yan. Si PBBM, yan, simpleng tao lang yan. Hindi ako naniniwala, involved yan sa anomalya sa flood control. Papabango lang siya kay PBBM. Pero ang totoo, nasa Duterte na yan, si Tubi Chanko. Napaka rin niya hipokrito. Linalabanan ng korupsyon, pero siya mismo sa nabutas, marami ring issue sa kanya. Exactly. Binabaha. Hindi raw siya DDS. Pero sabi niya, si Sara, kung si Sara ang presidente, walang sasantuhin yan, hindi yan maaariglo. Sabi yan ni Tubi Chanko. Tapos pag tinatanong mo kung DDS siya, hindi raw siya DDS. Pero ganun yung mga sinasabi niya. Kaya lang yan hindi pa kumakala sa Marcos kasi kailangan niya pa ng mga proyekto para sa niya, sa nabutas. Siyempre, pag lumaban na siya kay Marcos, hindi na siya. Sa ngayon, ang kinakalaban niya, Romualdez. Kaya lang, mahirap namang sabihin na actually nga, yung pagkatalo ng mga kandidato ng administrasyon sa Senado. Di ba, ang campaign manager niyo nitong si Tubi Chanko? Malamang nga, trinidor ni Tubi Chanko yung administrasyon. Kaya natalo Kaya tuwang-tuwa yung mga DDS kasi nanalo nanalo si Bato, nanalo si Bongo, nanalo si Marcoleta. Tapos kahit yung mga malalakas sa lineup ng administration tulad ni Abi Binay sa ni Pacquiao, hindi nanalo. Hindi nanalo. Pati si Bong Revilla. Dahil ang campaign manager si Tubi Chanko. Kung ngayon lang yan naglilinaw na malamang trinidor ni Tubi Chanko ang admin. Tapos ngayon nagpupurma, pro BBM naman daw siya, hindi naman daw siya DDS. Sino namang maniniwala sa kanya? Wala nang maniniwala sa Trojan horse. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Maiksi lang. Wala talaga maniniwala sa Trojan horse, attorney. Diba? Juice Colored Rudy. Ay, grabe. Siya, last topic na tayo, bago tayo mag-prepare ng lunch natin. Lunch break tayo. Maraming salamat, Attorney Enzo.